only 3 days mula nang makauwi tayo from our Zamba Sulta trip, lilipad ulit tayo pero this time, papunta naman sa isang bansang matagal ko na ring hindi nababalikan at isa ring favorite destination ng marami. Nakalapag na tayo dito sa Panglao International Airport at maghihintay tayo dito ng 5 hours bago tayo mag-connecting flight papunta ng Korea. Ang ganda ng airport ng Bohol, guys. Pero guys, actually 1 o'clock pa yung flight natin. Mag-check-in muna ako ng flight ko para sure na ako na meron na akong boarding pass. Dahil yung airline na sasakyan natin ay Jin Air. It's gonna be my first time to fly with that airline and wala silang online check-in for flights coming from Bohol. So mag-check-in na tayo dito ngayon sa airport. Uy! My favorite! Bohol Beef Farm na ice cream. Wala pang tao, ako pa lang. Papacheck-in kaya sila. So sabi nila ate, 10:30 pa pala yung open ng check-in. So may time pa talaga tayo mag-dinner sa labas. Samahan niyo ako. Avocado? Swans. Thank you. Okay, I know I said mag-dinner tayo pero ayoko nang palampasin itong pagkakataon. The last time na nagpunta ako ng Bohol, gusto ko rin tumikim ng Bohol Beef Farm na ice cream pero hindi ko nagawa. So ngayon na yung time na yun. Ang sarap. Sobrang sarap talaga. Yung apa niya, guys, hindi siya apa na ordinaryo. Gawa siya sa chicharon. Joke lang. Actually guys, may option naman tayo na maglakad na lang papunta doon sa may exit para mag-tricycle but ayoko nang i-risk dahil baka matagalan tayo. Nag-book na lang ako ng Grab. Malapit lang ang Panglao International Airport sa bayan at maraming masasarap na kainan, mapa-affordable man o yung medyo mamahalin na pwede mong pamilian. Oh my god guys, yung napili kong restaurant, yung Mist. Waiting siya. Sobrang daming nakapila sa labas. Pwede magpalista? Yes po sir, can I have your name? JR? 13th on the list sir. Hindi ko in-expect yung pila kasi it's Wednesday today, it's Holy Wednesday and bukas is Monday, Thursday, so Holy Week na yun. I thought pakasyon ng mga tao but apparently maraming turista, maraming nagpupunta dito. Very famous restaurant here in Bohol, Mist. We've been here before. Panoorin niyo isang vlog ko sa YouTube about this restaurant. Guys, do you think it's wise na maghintay dito hanggang 9:30? Meron ng mga tricycle na naghihintay doon. I think they're ready to pick up customers once they leave. I am leaning to the decision na wag na dito mag-dinner. Hanap na lang tayo ng iba dahil maubos na tayo ng oras. Critical, hindi tayo pwedeng ma-late sa check-in natin. Kuya, magkano ang special trip? Magkano muna? Sabi mo muna sa 100 sir. Kasi 100 ah. Hindi na tayo makakahintay guys. Kagabihin tayo masyado. Kuya, hanap mo ko ng masarap na kainan ko. So sumakay na tayo ng tuk-tuk dahil masyadong matagal. Maghihintay tayo ng pang number 16 pa. Ang dami na ngayong establishments na bukas. So the last time we went here, 2021, pandemic pa yun. And lahat sarado, ang mura ng mga paninda. Even Mist, walang pila. But now, everything's back to normal, I guess. Ito. O, dito tayo guys. Kuya, salamat sa paghatid ah. Yan. Walang pila? Ayan, walang pila. Dito tayo napadpad sa Kajun Chicken and Burgers. Very nice tong lugar nila guys. So, yung mga dining area dun sa kabila. Ito na yung food natin, dragon chicken, tsaka paborito natin yung watermelon juice. Kain tayo guys. For 8:50 we've got an hour and a half before the check-in time. Pabalik sa airport, mas convenient at cheaper ang umangkas sa motor kaya ito ang ginawa ko. Isang malaking advantage talaga to kapag backpack lang ang dala at wala na ibang mabigat pa. Okay, we're back at the airport and magche-check-in na tayo. Ayan guys, bukas na yung check-in ng Jin Air. I'm now checking in. This is my passport. And then I have a 5-year multiple entry visa to South Korea. Guys, look, ang cute ng uniform nila. Oh. Hala. Thank you. Hello ma'am. Binigyan ako ng seat na window seat 31A. So guys, unlike sa Manila, nauna yung travel tax, pero dito mauna yung check-in kaysa mag-travel tax.
Ayan, bayad na tayo ng travel tax. Still 1,620 guys. Pero meron silang terminal fee na 560. Wow mahal Generally, malinis ang cabin at kapansin-pansin na mas maluwag ang legroom dito sa Jin Air kaysa sa mga low-cost airlines natin sa Pilipinas. Obviously, red-eye flight ito kaya higit na mas mura ang ticket. This is the reason why I took this route kahit may 5-hour layover pa dito sa Panglao. 4 na oras lang ang biyahe at sakto sa aking pagising ay lumapag na rin kami sa Korea. I just cleared immigration. It took us an hour and a half sa pila pero it only took 1 minute to get my details and to be let in dito sa Korea. So we're now officially in the Republic of Korea. Sobrang ganda naman ang airport nito. Ang taas ng ceiling. Tapos ang haba, ang lalaki ng mga conveyor belt nila. So nakapag-toilet na tayo, nakapag-withdraw na rin ako ng money. So nag-withdraw lang ako ng 300,000 won. I think that's enough for 4 days and that would be equivalent to around 12,500 pesos. Ngayon naman, ang hinahanap ko ay yung stasyon ng tren or yung RX train papunta ng Seoul Station. Kasi malayo itong Incheon sa Seoul. Meron siyang non-stop train, tapos meron din siyang all-stop train. So mas mabagal to definitely. Ito Seoul Station na siya. Ito na yung bababang kasi natin 51 minutes, 13,001. Mas mura ng kalahati or more than half yung all-stop train. Pero okay na to. Mura lang naman. I think we'll try to use this vending machine. I'm not sure lang kung meron silang isusukli sa 50,000 won. So, English. Please select your departure. 9. Please select the number of passengers and press the confirm button. 1 lang. 13,000 won. Nagilan natin. The boarding pass has been printed. Ayan ang sukli guys. Ito ang receipts. Ayan. Ito yung blue, ito yung all-stop train. Ito naman yung non-stop. So 920 habulin natin. QR. Scan here. Okay, we're let in. Guys, yun ang masarap pag wala kang dalang bagahe. So ako backpack lang. Tsaka itong small sling bag. So walang problema sa paglalakad, napakadali lang. Ito yung itsura ng subway guys. Bakit ako lang yung tao? Go straight to Seoul in 51 minutes. Ayan, meron siyang car number, meron din siyang seat number. 3A yung seat ko. Sana ano siya, no? Sana nasa window siya. Napakamoderno ng RX railing at hindi ito nalalayo sa technology ng iba pang first world states like Japan and Taiwan. Less than 20 years pa lang itong nag-ooperate, kaya't relatively new pa ang look and feel nito. Kahit medyo maulap, maganda ang tanawin mula sa tren. Kasalukuyang spring season at maswerte ako dahil marami pang blossoming cherry trees akong inabutan. Yung express train guys, it departed on time and arrived on time. And now nandito na ako sa Seoul Station at exactly 10:11 AM. Guys, we're in Seoul. Look at that. So ito na yung syudad talaga. So lumabas lang ako para maghanap ng pagkain pero parang wala naman dito sa area na to. Kalat lang yung petals. Seoul Meal, Noodle King Sweet Soul. Kaso lang guys, hindi siya heavy meal, mga merienda lang yata. Uy, meron silang as early as now, mga fish cake, rice cake, sausage. Gosh, mas malaki pa pala yung Seoul Station. Akala ko yun lang yung pag-exit. Ito nga siya. Ang daming shops. Hala, ang laki, ang daming tao. May McDo, may mga croissantan. Uy, may kalapate. Yun sa bagay, Seoul Station nga So, sentro dapat siya, di ba? Guys, ang cute may vendo ng Krispy Kreme. Press ka lang ng button and nalalaglag na yung box mo, which I think are all honey glazed lang. So, yung quantity lang yung nagkakaiba. Ang cute lang, walang ganito sa Pilipinas. Okay, dito na lang tayo sa Loteria. Katabi ng McDo. Para naman Korean na Korean, di ba? Best burger.
Masarap naman yun. Quick breakfast lang. Punta na tayo dun sa Line 4, Subway Line 4, kung saan tayo sasakay ng another train papunta sa Myeongdong Station. Lakad na tayo guys, diretso lang papunta sa Line 4 Myeongdong Station. So right now, nandito tayo sa pinaka-sentro ng lahat, which is the Seoul Station. Myeongdong Station, I think, is 2 stops daw eh. So, 1, 2, ha? Tama ba? Baka kasi light blue. Nasaan yung Myeongdong? Wala. 1, 2 lang. 2 small stations Myeongdong. Ayan na guys, kita ko na yung accommodation natin. Drip and drop hostel. I made it.